Welcome back po sa Coach Haji Vlog. Nandito po tayo sa tani ay palayan to. Pero inani na. Napansin niyo yung kabayo, kapatid, ayan. Huwag lang iingay ito. Malakas sumatungal yan eh. God bless po sa lahat at magandang hapon po sa inyo lahat. 2:00 na po ng hapon dito sa kinalalagyan ng inyong lingkod. Salamat sa mga sumusuport at salamat din sa mga nagla-like at saka nagbe-views. Thank you. Bigay lang tayo ng opinion at reaction. Salamat po. Sa mga hindi pa po subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po okay lang po. Kahit yung like na lang, masaya na po ako dun. At nagpapasalamat na po ako. Buong puso na po nagpapasalamat. Bigay lang tayo ng opinion regarding doon sa application ni Kuan ng asylum ni Attorney Roque, spokesperson ni Attorney Roque, no? Bagamat hindi naman tayo bihasa sa ganun, pero may kaunti lang tayong opinion doon at reaction. Kung baga, tingnan lang natin, abot makakaya lang natin. Hindi naman tayo magaling doon sa isang party na yun. Mag-opinion lang tayo doon sa tungkol doon, ha? Mga kapatid, salamat po at God bless. Napansin niyo mga kapatid yung asylum ni Harry Roque. Na-interview na siya doon. Kumbaga, sabi ng Attorney Roque, hindi na siya pwedeng magtago. Kumbaga, tumatakbo na yung proseso. Na-interview na siya at never na siya pwedeng i-deport or kunin doon para ibalik dito sa Pilipinas. Hindi na daw yun kasi halos tumatagal po ata yung ganong sistema, yung kanyang application ng Kuan bago siya ma-approve, or dalawang klase po kasi yan approve or deny, di ba? Ganun lang naman yan pero ongoing na ang proseso. Pero ang kagandahan never na siyang pwedeng kunin doon hanggang tumatakbo yung kanyang application. Almost 1 year daw yan, hanggang 6 month ang period ng kanyang hindi na siya tago kasi marami siyang beses, di ba? Marami beses nagtago, nagdi-disguise. Hindi pa niya nire-reveal yung mga anong klase mga disguise yung ganyan. Pero kagandahan doon, bibigyan lang natin opinion doon yung kanyang application, kung ano ba talaga yung mga dapat niyang i-present na mga document, di ba? Mga ganun, kung para mabigyan siya ng approval ng Netherlands na government para magkaroon lang ng kaganapan yung kanyang kahilingan na magkaroon siya ng asylum doon. Base doon sa nakuha natin, pumalo yung init, okay? Pero maganda yan kasi wala na. Babasahin ko na lang po yung kanilang Kuan. Whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom will be threatened on account of his race. Nangalikwento doon Tapos, ito yung mga kategorya, yung mga dahilan. Ito yung mga dahilan para ma-approve ka, ano-ano mga dapat mong i-present doon. Ito, yung regarding sa, tungkol sa religion, ganyan, religion yan, pwede yan. Nationality, tapos members of particular social group, tapos yung political opinion. Base doon sa nakita natin, almost pasok siya doon sa dalawang kategorya. Yung Kuan, ito, yung membership of particular social group, bahagi siya doon, di ba? Dahil Kuan siya, identify sa DDS or Duterte supporter, bahagi siya doon, di ba? Bahagi siya, pwede siya doon, yung tinatawag na membership of particular social group, di ba? Tapos yung political opinion, di ba? Political opinion. Yun yung mga pwede niya pagbasihan ng Netherlands kung i-approve nga siya doon sa application niya, doon sa part na yon. Yun ang pagbabase kasi yun ang ipipresent ng ating spokesperson yung tungkol doon, di ba? Kung siya i-approve, pag naibigay niya yung mga bagay na yung mga dahilan na yon at makumbinsi niya yung, di ba, Netherlands na nagbibigay ng asylum, yun, po pwede siya mabigyan ng asylum doon sa kuha na yun. Yung mga bagay na yun, yung mga binanggit doon na mga ganun. Mayroon siyang dalawa, pasok siya doon sa kuan. Members of particular group, social group, pasok yun. Tapos yung political opinion, pasok siya. Tapos ang kagandahan doon mga kapatid,
yung kanyang application, kailangan niyang patunayan, di ba? Patunayan na sa Netherlands na mayroon siyang mga ganong mga kalagayan na para mabigat yun eh, di ba? Kumbaga, kailangan niya isabi doon sa court o sa court ng Netherlands na ito yung mga bagay na talagang meron akong mga pagbaba o tinatawag na kapahamakan sa sarili niya. Ito yung mga to bagay yun na application niya. Tapos isa sa mga base doon sa nakita natin na sinabi ng ating spokesperson, i-freelanced niya doon mga kapatid yung kwan. Yung bigyan din natin ng kwan yan. I-freelanced niya doon yung authenticated ng kwan ng pulboronic video ni BBM. Ito, tingnan niyo mga kapatid Bakit niya isinama yun sa kanyang i-present bahagi ng kanyang attachment ng mga papers doon sa Netherlands. Napansin niyo mga kapatid, matalino ito si Kwan matalino sa Maharlika at saka si Harry Roque, Attorney Harry Roque. Kasi base doon sa mga naglabasan, mga opinion, hindi naman tayo expert doon, pero sa base sa nakita natin sa mga opinion nila, parang mangyayari once na isinama niya yun, kailangan may counterpart, di ba? Kasi kasama sa attachment yung pulboronic video na inilabas sa New York, di ba, sa Amerika. Dalawa ay sa grupo na Maharlika at saka ni Harry Roque. Yun yung papatunay na baka nga ma-approve siya sa kanyang application for asylum. Bakit? Mabigat yun drugs ang nakakuan doon. Tapos ito pa mga kapatid, kung bakit ko na-mention yun o bakit natin nabigyan ng punto yung pulboronic video na yan ni BBM. Dahil unang-una, ito mga kapatid, kaya nga sabi ko sa inyo kung iyon, falsifikado, yun, di ba? Yung tinatawag nila mga AI generated daw yun, yung video na yun. Yun naglabasan, di ba, nung nilabas yan. AI lang daw yun. Maging yung NBI, DND, PNP, naglabas pa nga sila ng mga tainga-tainga, di ba, kung paano, AI lang daw. Ito mga kapatid hindi niya i-attach yan. Hindi niya i-attach yung ganyang dokumento sa kanyang application sa asylum kung AI yan. Ibig sabihin, ang nagproseso kasi ng authentication nito sa US mismo, yung mga expert ng kwan, di ba? Regarding dyan sa mga video-video na yan, di ba? Mga expert yan, mga, di ba, forensic expert ang nagkwan yan, nag-authenticate. Kaso nga, di ba, meron siyang copy si Maharlika, dinala niya sa Netherlands yan. At ito naman siguro, bahagi na ng mga plan din, siyempre, sinama na doon sa application. Mabigat po yun. Kasi unang-una, pwede ka mag-deny ng Netherlands kapag napatunayan na ito'y, ayan, umiyak na yung kabayo. Sinasabi ko, huwag kang iiyak halinghe. Pero okay lang, para may sounds, di ba? Pag ito, naging AI yan, pwede ka nang i-deny ng Netherlands. Bakit malakas ang loob ni spokesperson? Kasi nga, alam niya, authenticated, totoo yung video. Totoo yung video ni BBM. Ba't niya kailangan i-attach yun doon? Kung siya naghahanap ng asylum o naghahangad siyang manatili sa Netherlands, ba't kailangan niya attach yun kung iyo'y AI? Di ba mga kapatid, napansin nyo, yun yung mabigat na kwan, yun yung mabigat na masasabi na talagang yung video na yun, authenticated at forensic expert ng US na talagang yun daw ang kailangan ng mga court para papatunayan na talagang authenticated yun. Diba? Kaya malakas ang loob niya ng ating spokesperson kasi nga unang-una alam nila na genuine talaga yung video na yun. Talagang hindi sila nangangamba. Kasi kung alam kong AI yun, hindi ko ipipresent yun sa application ko ng asylum. Diba? Kuan lang natin, opinion lang natin, sa abot lang ating makakaya. Kailangan pa i-kuan yun. Kung iyo'y AI, madidinay ka. Bakit? Unang-una, di ba? Lalabas dun. Kaya mabigat dun mga kapatid ito. Kailangan nilang kailangan tapatan yan. Kunyari, kailangan pa nilang kumbaga, maabol ang government ng Philippines na para wag bigyan ng
asylum ang spokesperson sa Netherlands, kailangan niya counterpart ng Philippine yung patunayan nila na EA yun. Doon magkakaalaman na. Kaya ito mga kapatid, magandang laban to. Nakaabang-abang, di ba? Kasi unang-una, doon natin napatunayan na talagang authenticated yung video ni BBM. Daw, yun, di ba? Kasi hindi pa naman natin yan. Kasi yung result ng authentication yan, nasa forensic expert pa rin. Pero may copy na si Juan, si Marlica. Pero yung Juan yan, pag once daw na kailangan sa husgado, sila lang magpe-present doon. Ito na mga kapatid, dumidilim ang ulan, no? Nandiyan na. Oh. Kaya mga kapatid, salamat at nawa ma-approve si spokesperson sa Netherlands kasi siyempre kalagayan ng kanyang di ba? Ang kanyang mangyayari, yung kanyang kaligtasan, kaya mabigat yan. Kaya mga salamat kapatid, salamat at God bless, nawa mabigyan natin ng kaunting opinion at nandiyan na yung ulan, no? Kitang-kita nyo. Salamat. God bless po sa lahat at ingat po tayong lahat.